Marami sa ating mga nakatatanda ang hindi kayang simulan ang araw nang walang mainit na tasa ng kape. Isa ito sa pinakamasarap na gawi tuwing umaga, lalo na kapag malamig ang panahon o kasabay ng pandesal. Pero alam nyo ba na may mga natural na alternatibong kape na hindi lang masarap, kundi nakakatulong pang pababain ang blood sugar? Hindi mo na kailangang maghanap sa ibang bansa, mag-import ng mamahaling produkto o uminom ng synthetic na gamot. Dahil ang mga alternatibong ito ay karaniwan mula sa luyang dilaw hanggang pandan. May mga inuming masustansya at tunay na kaagapay ng kalusugan. Kung ikaw ay may edad 60 pataas, may diabetes o may mahal sa buhay na may mataas na blood sugar, manatili ka sa video na ito. Dahil ibabahagi ko sa inyo ang 7 alternatibong kape na pwedeng gawing pang-araw-araw. May mga kwento din tayo ng mga lolo't lola na tunay na nakinabang sa mga inuming ito. Ang bawat isa ay may tiyak na benepisyo, kwento at simpleng paraan ng paghahanda. At higit sa lahat ito ay ligtas, abot kaya at hindi nangangailangan ng mahal na sangkap. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang ganitong klaseng mga video, ay mag-comment ng isa. Kung hindi mo naman nagustuhan, ay okay lang, mag-comment ka lang ng 0 para makagawa ako ng mas mahusay na mga video para sa inyo. Number 1, kape ng luyang dilaw. Ang luyang dilaw ay isa sa pinakakilalang halamang gamot sa Pilipinas. Pero alam mo ba na ito ay may taglay na compound na tinatawag na curcumin? Ang curcumin ay may anti-inflammatory at antioxidant properties na may kakayahang pababain ng blood sugar sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity. Sa madaling salita, tinutulungan nitong maging mas epektibo ang insulin sa katawan. Para gawin itong kape, maghalo lamang ng kalahating kutsaritang turmeric powder sa isang tasa ng mainit na tubig. Lagyan ng kaunting paminta upang mas maabsorb ang curcumin sa katawan at lagyan ng stevia kung nais ng tamis. Isang magandang halimbawa si Aling Merly, 66 na taong gulang mula sa Pangasinan. Siya ay dating umiinom ng 3-in-1 coffee 3 beses sa isang araw. Nang tumaas ang kanyang blood sugar sa 180, sinabihan siya ng doktor na iwasan ng matatamis. Sa payo ng kapitbahay niya, sinubukan niya ang turmeric coffee. Matapos ang 2 buwan, bumaba ang kanyang sugar sa 105. Bukod pa rito, nawala rin ang pananakit ng kanyang mga kasukasuan at naging mas regular ang kanyang pagdumi. Paalala, mainam ang turmeric coffee sa umaga bago kumain. Huwag lalampas sa 1 tasa kada araw, lalo na kung umiinom ng blood-thinning medication. Sa mga may ulcer, maaari itong ihalo sa gatas ng niyog para hindi matapang sa tiyan. Pwede mo ring haluan ng cinnamon o malunggay powder para sa dagdag na benepisyo. Maganda rin itong ipares sa saging o kamote sa umaga. Number 2, kape ng salabat. Ang salabat ay hindi na bago sa ating kultura. Karaniwan itong inumin ng mga matatanda kapag malamig ang panahon, masama ang pakiramdam o may plema. Ngunit alam mo ba na ang luya ay may kakayahang pabagalain ang pag-absorb ng asukal sa dugo? Bukod dito, tumutulong din ito sa pag-improve ng digestion at circulation ng dugo. Para sa 1 tasa ng salabat coffee, magpakulo ng hiniwang sariwang luya sa 1 tasa ng tubig sa loob ng 10 minuto. Salain at pwedeng haluan ng kaunting cinnamon, turmeric o gatas ng niyog para gawing parang kape ang lasa. Si Mang Tonyo, 70 taong gulang na mangingisda mula sa Zambales, ay dating may mataas na fasting blood sugar na umaabot sa 160. Ayon sa kanya, simula nang uminom siya ng salabat tuwing umaga at gabi, naging mas kalmado ang kanyang katawan,
lumiit ang tiyan at bumaba ang kanyang sugar sa 120. Sabi pa niya, mas madali siyang makatulog at hindi na rin madalas kapusin sa hininga kapag umaakyat ng hagdan. Paalala, ang luya ay may natural na tapang, kaya para sa may hyperacidity o ulcer, dapat inumin ito pagkatapos kumain. Kung gusto mo ng mas creamy na lasa, pwedeng haluan ng gata o almond milk, gawing ready to drink sa thermos. Pwede itong inumin habang naglalakad o namamasyal sa umaga para sa dagdag init at enerhiya. Number 3, kape ng malunggay. Ang malunggay ay tinaguriang miracle tree dahil sa taglay nitong sustansya. Mayaman ito sa vitamin A, C, calcium at iron. Pero ang pinakamagandang katangian nito para sa senior ay ang kakayahan nitong pababain ang blood sugar at pagbutihin ang metabolism. Sa paggawa ng malunggay coffee, maaaring gumamit ng malunggay powder o tuyong dahon ng malunggay na pinakuluan. Pwede rin itong ihalo sa turmeric o cinnamon. Si Nanay Mila, 73 taong gulang mula sa Tarlac, ay dating hirap sa pagdumi at laging pagod. Simula nang uminom siya ng malunggay coffee tuwing hapon, naging regular ang kanyang pagdumi, lumiwanag ang kutis at bumaba ang kanyang sugar mula 150 pababa sa 110. Gamit niya ang sariling tanim na malunggay sa likod bahay at ginagawang powder gamit ang blender. Paalala, huwag lalagpas sa 1 hanggang 2 tasa kada araw, lalo na kung may maintenance na gamot. Ang malunggay ay natural pero dapat pa ring i-monitor ang epekto sa katawan. Ihain ito kasama ng whole wheat bread o saging para sa balanseng merienda. Number 4, kape ng pandan. Ang pandan ay hindi lang pangpabango ng kanin. Ayon sa ilang pag-aaral, ang dahon ng pandan ay may anti-hyperglycemic properties o kakayahang kontrolin ang blood sugar. Bukod dito, ito rin ay may relaxing effect kaya maganda sa mga senior na hirap matulog. Upang gawin itong inumin, pakuluan ng 2 hanggang 3 pirasong sariwang dahon sa 1 tasa ng tubig sa loob ng 15 minuto. Pwedeng haluan ng turmeric o cinnamon powder para gawing herbal na kape. Si Tatay Mario, 76 na taong gulang mula sa Laguna, ay dating hirap makatulog at mataas ang blood pressure. Simula nang uminom siya ng pandan tea tuwing hapon, naging mas maayos ang tulog niya at bumaba rin ang kanyang blood sugar mula 140 pababa sa 110. Hinahaluan niya ito ng turmeric para sa mas malakas na epekto. Paalala, huwag susobra sa 3 tasa ng pandan tea sa 1 araw. Mainam itong inumin bago matulog bilang pampakalma. Mas masarap ito kung inihahalo sa coconut milk para sa mas creamy na lasa at dagdag healthy fats. Number 5, kape ng roselle. Ang roselle ay isang uri ng hibiscus na karaniwan nang itinatanim ngayon sa mga bakuran bilang ornamental. Pero ang bulaklak nito ay may benepisyo sa blood sugar at cholesterol. Medyo maasim ang lasa nito kaya masarap ihalo sa cinnamon o honey kung hindi diabetic. Para sa paggawa nito, gamitin ang pinatuyong bulaklak. Pakuluan sa 1 tasa ng tubig sa loob ng 10 minuto at haluan ng turmeric para sa dagdag lasa. Si Aling Masing, 66 na taong gulang mula sa Iloilo, ay nagtanim ng roselle sa kanyang bakuran sa tulong ng kanyang apo. Araw-araw siyang nagtitimpla ng roselle tea tuwing hapon at ayon sa kanya, naging mas magaan ang kanyang katawan. Hindi na siya palaging hinihingal at mas gumanda ang daloy ng kanyang dugo. Nagustuhan din niya ang natural nitong asim. Paalala,
Dahil acidic ito, iwasan ng mga may ulcer. Uminom lamang ng 1 hanggang 2 tasa bawat araw. Pwede ring gawing malamig na inumin sa panahon ng tag-init. Isang masustansyang cold brew. Number 6. Kape ng gata ng niyog. Ang gata ng niyog ay hindi lang masarap, ito rin ay may medium-chain triglycerides na tumutulong sa pagpapababa ng blood sugar. Maaari itong ihalo sa turmeric o malunggay powder upang magkaroon ng creamy at masustansyang kape. Sa halip na sugar, gumamit ng stevia. Si Mang Carlo, 67 taong gulang mula sa Samar, ay sariling nagpapapiga ng niyog upang gawing gata. Hinahalo niya ito sa turmeric at cinnamon sa umaga. Ayon sa kanya, mas busog siya at hindi na madaling magutom. Nabawasan din ang paminsang pagkahilo at antok na nararanasan niya tuwing tanghali. Paalala, dahil mataas ito sa fat, kumonsulta muna sa doktor kung may hypertension o cholesterol problem. Mas mainam kung sariwa ang gata. Iwasan ang nasa lata na may preservatives. Number 7. Kape ng dahon ng guyabano. Ang dahon ng guyabano ay kilala sa mga probinsya bilang halamang gamot. Ayon sa ilang pag-aaral, ito ay may antioxidant at hypoglycemic properties na nakakatulong sa pagpababa ng blood sugar. Pinatutuyo ang dahon at ginagawang tsaa. Maaari ring ihalo sa turmeric o malunggay para mas maging kapaki-pakinabang. Si Aling Letty, 72 taong gulang mula sa Nueva Ecija, ay umiinom ng guyabano tea araw-araw kasabay ng kanyang paglalakad tuwing umaga. Matapos ang 2 buwan, naging mas alerto siya, mas bihira ang kanyang pananakit ng katawan at bumaba ang kanyang blood sugar sa 105. Hinihigop niya ito na parang kape, mainit at walang asukal. Paalala, iwasan ng labis na dami dahil maaaring magdulot ng pagkahilo. 1 o 2 tasa kada araw ay sapat na. Pwede rin itong ilamig at gawing refreshing iced tea sa hapon. Hindi mo kailangang isuko ang kape para lang maging malusog. Ang mga alternatibong ito ay likas, abot-kaya at matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Sa bawat tasa ng inuming ito, hindi lang sigla ang iyong nakukuha, kundi proteksyon din sa asukal, sa dugo at iba pang karamdaman. Kung isa ka sa mga senior na naisubukan ng mga natural na kape, tandaan, simplicity is health. Magsimula sa maliit, obserbahan ang epekto sa katawan at laging kumonsulta sa doktor kung may kasalukuyang iniinom na gamot. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.